Madalas late na ako nakakatulog sa gabi recently, lalo na kapag meron akong mga ini-edit pa na vlog, kaya late din ako nagigising at pagbangon ko nga, sumilip agad ako sa likod. Nandun pala si Kowa, nagduduyan na. So nakapagluto na rin ng lugaw si Pinggoy kasi ilang araw niya na yung craving. So umalis nga pala kami, meron kami lagi nadadaanan dito na bilihan ng mga pagawaan pala ng mga bamboo furniture. So nagtanong-tanong kami magkano ba yung ganyang set na may upuan, may table, nasa 6'5" daw yun. Even yung mga papag na bamboo, nagtanong-tanong na rin kami. And sakto, may mga kailangan kasi si Pinggoy dahil kulang pala yung pinamalengke namin. Napadpad kami sa palengke. And tsaka lang namin naalala na every Friday pala yung market day dito. Ito rin kasi madalas na sinasabi nung aming landlord na punta nga daw kami tuwing Friday sa palengke dahil mas mura daw talaga yung mga benta dito. And true enough, nagulat din talaga kami pagdating nga namin dito. Ang daming tao, maraming nagbebenta dito sa may labas. Tapos talaga namang mas mura siya. Nakakaaliw talaga kasi parang buhay na buhay talaga yung lugar na to. And nakakita nga ng Japanese pancake, itong mga bagets. Tapos may Oreo flavor, ube, yema, may cheese, may plain. So syempre, for the Oreo flavor na nga ang nirequest ng mga Bibili rin pala bagets. kami ng mga pakwan, melon, ilang prutas na para kanatito, kanatita, and also sa mga bagets. So bumili ako dito ng apple, nag-request din si Kowa ng strawberry. Alam mo, meron din ditong blueberry, pero ang mahal kasi 200. Next time na lang siguro. And yung pakwan nila, kada isa 50 pesos. Pagka-uwi namin, dumiretso agad ako dito sa may likod para makapagsalang dahil di ba nga yung mga stuffed toys na yan, Diyos ko po, ilang araw na yan, hindi ko pa talaga matapos-tapos. So inusog ko na muna itong washing machine dahil medyo naiinitan na nga sila. And dumating na rin pala yung mahaba kong hose. Ewan ko ba ba't hindi ko pa talaga na isa-set up. So anyway, dito na muna ako magsasalang. Maliban din kasi sa mga stuffed toys, meron pa akong mga natirang labahin dito, gaya na lang ng mga kumot, sofa cover. And napansin ko nga dito, siguro dahil sa mga huling isinalang ko na stuffed toys, may mga beads na nalaglag, tapos may mga nakaipit pa na barya din doon sa loob ng washing machine. Buti na lang, nakita ko agad bago pa ako nagsalang ng mga bagong labahin dito nga sa washing machine. Dahil, Diyos ko, paano naman iikot to kung may mga nakabara ng mga coins doon? Nakakaloka. Yun na nga, di ba, meron na nga akong dumating na mas mahabang hole, so pwede ko na talaga maipwesto itong washing machine doon sa court ngayon. Yung saksakan naman pala, ang hindi ko naisip. So, ibig sabihin, kailangan ko ng mahaba talaga na saksakan para dyan. Diyos ko po, dami naman kasing kaartehan sa buhay nito. Initially kasi, may mga nagsasuggest na managamitin ko na lang yung sunshade net dito sa pagitan nga nitong outdoor bathroom at dito nga sa pader ng laundry area. Kaso iniisip ko naman, baka sumagwa yung itsura niya. Mas maganda kasi na ganyan, clear lang siya. So, pag-isipan ko rin yan next time. Anyway, pumasok na nga ako sa loob dito. Busy na rin pala si Pinggoy dahil magluluto na siya ng uulamin namin for lunch. And etong mga pinamili naming prutas, nilagay ko na sa malaking tray talaga. And dito ko na lang siya sa may countertop ilalagay since ayoko talaga na maraming nakalagay talaga dito sa lamesa. Parang naalibadbaran talaga ako. Basta may flower vase lang dyan, carry na yan. Isang balot ng talong na nabili ni Pinggoy, nasa 30 pesos lang yan. Tapos isang tali ng, ano bang tawag nito? Yang medyo malaway. Ano ba yan? Ano bang tawag doon? Okra. Ayun, 10 pesos isang tali. Bumili rin kami ng 1 kilong saging saba. Nasa 40 pesos lang yun. Pwede yun pakuluan. Pwede rin gawing banana. Yung ibang mga coffee grounds ni Pinggoy dito, pinaglalagay ko na nga doon sa coffee cabinet namin. Gusto ko na rin kasi maging maaliwalas nga dito dahil ang dami masyadong naka-expose. So nga pala yung tableya na nabili namin nung nakaraan. So pwede daw itong maluto or gamitin kapag magluluto ng champurado. Pwede rin naman kapag gusto mo lang magtimpla ng tsokolate. Ayan. So nilagay ko na lang siya dito sa plastic container. Nalagay ko lang itong tableya dito sa aming coffee cabinet para in case na maisipan ni Pinggoy na timplahan ako ng tsokolate. Di ma-access niya agad yung tableya. Tapos nung nilipat ko nga ng basket, itong mga itlog na nabili namin, napansin ko na merong 2 basag na itlog. Hindi ko sure kung kami ba nakabasag yan o basag na talaga yan. Grabing trust issue yan. Anyway, nung nag-grocery pala kami, meron kasi ako nakitang sunscreen. O diba? Tanong-tanong pa ako online kung ano yung magandang sunscreen. Ang ending, dun lang din pala sa kung ano yung convenient na bilhin sa akin ang mabibili ko. Pero next time, meron kasi akong ina-eye na sunscreen. Pero online pa kasi siya kailangan bilhin.
medyo mahal. So, next time na yon kapag naubos na lang yung nabili ko nga. Okay din naman yung Belo na tinted sunscreen kasi before, yan din naman yung ginagamit Hugasan ko ko na rin pala itong mga iilang hugasin na nandito sa lababo namin. And meron din ako nabasang comment, nagtatanong siya tungkol dito sa pinangtatakip ko nga sa drying rack namin. Actually, nabili ko yan sa IKEA. 4 na piraso yata yung tela na yan. Parang dishcloth siya. Tapos meron din yung tali. So, pwede mo siyang isabit. 4 na piraso sa IKEA. I think mga 200 something lang yun. Nakalimutan ko na. So, anyway, ito nga pala lagayan namin ng sabon na panghugas ng kamay. Kinuskus ko na muna para siya matanggal yung mga nakadikit na kulay blue na sabon noon. So, this time kasi kulay pink na sabon naman yung ilalagay ko doon. And eto nga palang basahan. Nilabhan ko na muna yan. So, hindi kasi ako nagpupunas din ng lamesa kung hindi ko naman nalabhan yung basahan. Maliban din pala dito sa flower vase, naglagay din ako ng kandila dito sa may lamesa nga namin. Gawa ng kapag kumakain nga, meron pa rin pailan-ilan na langaw na umaantabay dito sa mga pagkain. So, sabi kasi sa comment, kandila daw. Magsindi daw ako ng kandila. So far, effective naman siya. Pero hindi kasi lahat na itataboy niya. So, anyway, meron kasi akong screen pang bintana talaga. Ewan ko ba bakit lagi ko nalang nakakalimutan. I think sa dami ng mga ginagawa ko na parang hindi ko siya maisingit. Pero hopefully magkaroon ako ng time very, very soon. Dahil langaw nga talaga yung pinaka-ayaw ko dito sa loob ng bahay. And dito nga pala sa may CR, lagi ko rin minimake sure na tuyo yung sahig, lalo na't may mga senior, tas may basket pa dyan na laruan ng mga bagets. Kasi may mga times din na naglalaro sila habang naliligo. Gusto nila may toys pa rin sila. So, etong bagong bili nating sunscreen, ilalagay ko na nga sila dito sa loob ng banyo para after maghilamos, wala ka na talagang excuse na hindi ka makapag-sunscreen dyan. Tapos, reklamo na, ay, nangitim yung mukha ko. Paano ba naman? Lagi na lang lumalabas-labas, nasisikatan ng araw yung mukha, hindi naman nagsa-sunscreen, tapos reklamo after. And since may toothpaste pa naman kami dyan sa baba, yung stock inilagay ko na muna sa taas. So yes po, naalis ko na po yung mga bleach na nasa ibabaw. Hindi kasi ako aware na natagas pala yung bleach. May possibility palang tumagas yung bleach kapag nakalagay siya sa upper part ng cabinet or ng CR. So sa iba dyan, ilagay nyo lang sa ilalim yung mga bleach ninyo kasi may mga aksidente palang pwede mangyari dahil sa paglalagay ng bleach na nasa upper part ng banyo. Alam mo yon? So, dito sa may bintana ng banyo, dyan lang din namin pinalusot yung solar light. Matagal na sa amin yan and so far so good talaga yung solar light. So, itong mga nakasampay dito sa may laundry area, ito lang din naman yung mga pinaglalabhan ko kagabi, mga sombrero, even yung damit ng parents ni Pingoy. So, aalisin ko na muna yan para maipasok ko na sa loob dahil I think limited lang din yung nadalang damit ni na tita at tito para nga maitupi na at magamit na nila. Even yung mga bath towel nila, nilabhan ko na rin para lahat na talaga fresh. Yun lang din talaga ang kagandahan ng paggamit ng automatic washing machine kasi less hassle talaga siya na kahit tipong sandamukal, gabundok, yung mga labahin na yan, carry lang. Medyo maiinip ka lang talaga kakaantay. So habang nagtutupi nga ako dito dahil nalaman ni tita na mga damit pala nila, itong mga tinutupi ko. Ayan na, siya na nga daw ang magtutupi ng mga damit niya. Katapos ko naman magtupi dito, dumiretso na ako sa labas dahil ready na ngang isampay itong mga pinaglalabhan kong kumot, pati na rin yung sofa cover na color brown. And meron pa akong isasalang dito dahil sayang naman, ang sikat pa ng araw. So, kailangan ko pa talagang maglaba dito. Kaya naman, for the salang na naman ang Mima Bells nyo. And pagpasok ko nga, lunchtime na, kakain na kami. Si Papa talagang may sarili siyang oras kung kailan niya lang gusto kumain. Dahil minsan kasi late siya nagigising, minsan naman busog pa siya. So, wala namang pilitan kung busog kapag maasim-asim na pork sinigang nga po ang inulam namin at itong kalahating pakwan. Nahiwa na ni Pingo yung kalahati nasa ref pa. Hindi siya ganun katamis pero juicy daw siya. So, eto nga palang pakwan na nabili namin. Isang buo, 50 lang. Kaya, dalawa na nga yung binili namin. Tapos itong si Ko, dahil alam niya meron siyang strawberry. As usual, hindi yan tatantanan. So, nag-request na nga hugasan ko na nga daw para makain niya na. So, ang gagawin ko pala dito kasi meron akong mga napapanood na para daw talagang mas malinis ng maayos yung mga ganitong strawberry. Ko daw siya, ibabad ko siya sa cold water o kaya naman sa water na may baking soda ba yun? Wala naman kaming baking soda, I think, dito sa bahay. So, try ko na lang yung
cold water. So, kumuha na lang din ako dito ng ice cubes and then binabad ko nga sa tubig na may ice cubes yung mga strawberry ni Kowa dyan. Next naman, ito ang aasikasuhin ko naman yung mga pinagkainan namin. Alam mo, tanghali pa lang pero kota na talaga yung katawan ko sa pagod. As in, tapos ang init pa ng panahon. Tapos nakakaramdam pa ako ng antok. As in, nilalabanan ko talaga kasi kapag natulog ako, edi ang dami ko na namang mamimiss na mga gawaing bahay dito. So pagkatapos kong maghugas, edi labas na naman ako dito. Alam mo, sakto nga dahil 13 minutes left na lang. So, ibig sabihin, makakapaglagay na nga ako ng Downy Imnida. Meron din pala ako nabasa na same daw kami ng washing machine pero umiingay nga daw yung tunog ng washing machine niya. I think baka kailangan talagang ipacheck. Pero so far naman, wala akong ganong issue dito sa washing machine na ginagamit ko. Toshiba yung brand niyan and I got it from Mang Cosme Bodega. Appliance Bodega sa may Paranaque. Nag-relax lang muna ako saglit dito sa duyan and then maya nagluto pala si Pinggoy ng merienda. So ngayon lang nagamit itong steamer namin. Meron kami nabiling 10 piraso malalaking shop pop. Alam mo, habang nagsasampay kasi ako, naririnig ko nga yung tunog nitong mga baka. So, paglabas namin ng gate, as in, nasa gilid lang ng bahay namin yung mga yan. Tapos nakikita ko may mga dumadaang mga tao. Hindi naman sila natatakot sa mga baka. I think sanay na sila. And ganyan talaga madalas yung nakikita namin kapag pupunta kami ng bayan, pauwi, mga open fields, tapos ang dami mga baka, kambing. Tapos sa may lipa naman, ang napansin ko, may mga kabayo doon. Like, may mga sasakyan na merong mga kabayo sa may likuran ng sasakyan. Ganun. So, ito talaga yung talagang unang punta pa lang namin ng Batangas. Natuwa na talaga ako kasi very provincia vibes talaga na tipong hindi ka talaga makakita ng ganitong may mga roaming around ng mga baka, kambing, tapos ito yun sa may likod nga ng bahay, open field siya, as in, pwede talaga magtakbo-takbo dito yung mga bata, may mga nakikita nga rin kami dito nagpapalipad ng saranggola. Sobrang peaceful talaga ng vibes dito, ang lawak ng area, chill lang talaga, ang sarap lang din maglakad-lakad dito, natutuwa rin naman yung mga bagets, kasi hindi naman normal sa amin yan, although before naman nakakita kami ng mga open fields doon banda sa may Splash Island, 'di ba? Pero iba kasi yung mga ganito provincia vibes na may mga baka talaga dyan na tipong hindi nga sila natatakot kasi walang mga tali yan, hindi din talaga sila pumupunta dun sa kalsada, nakakatawa. So anyway, nagluto na rin pala si Pinggoy ng itong nuggets na gawa sa dolong, diba, ang sarap, and may leftover pa kaming sinigang. So ayun lang naman yung mga ganap today. Thank you for watching.